Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, Rimulya, umami na. Eto na, lagot at laglagan na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga, unahin na po natin itong si DILG Secretary John Vic Rimulya. Sabi niya po dito mga kababayan, ito i-zoom in lang po natin ng konti Sabi po ni Rimulya, I truly believe that we have a beautiful country. And we have the best people in hospitality all over the world. Yan, ha? But why are foreign tourists not coming here? Pero teka lang, nung panahon ni former President Duterte, marami nang pumupunta dito ng mga turista. Ngayon sa administrasyon nila mga kababayan, wala raw na pumupunta or walang pumupunta ng mga turista. Ang tanong, bakit kaya? Ito pong sagot ni Rimulya. I have to admit, yan umamin po siya mga kababayan. I have to admit, it is our fault. It is the government's fault. It is the Interior Secretary's fault. Yan mga kababayan. Sabi niya, it is our fault, the government fault. Tapos, in-specify niya na, kanya talaga na bilang Interior Secretary, kasalanan niya. Kung bakit nga ba, 'di ba? Because they don't feel safe, 'di ba? People do not want to come to the country because they don't feel safe. Yun. They are afraid. Natatakot pala ang mga foreign tourists, mga kababayan. Yan po ang pag-amin ni DILG Secretary John Vic Rimulya. So, papaano na? Papaano na ang Pilipinas? Tapos sinasabi nyo, paganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Take note mga kababayan, malaki rin po ang papel ng turismo sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Di ba? Kung marami pong mga foreign people ang pumunta sa Pilipinas, nako, iba't ibang salapi po ang dala niyan dito. Hindi lang dolyar, hindi lang yen or anumang currency, di ba? Iba't ibang currency po ang dala nila dito, which is good to the economy. Yan mga kababayan. Ano pong inyong masasabi dito sa pag-amin mismo ng DILG Secretary na kasalanan nila? It is their fault. It is the government's fault. Kaya walang mga turista na pumapasok sa ating bansa. Ano kaya ang dahilan? Yun nga, mga kababayan, they don't feel safe sa Pilipinas. Naku po. Yan kasi dapat ang una ninyong trinatrabaho ang seguridad ng bawat isang Pilipino. At hindi lang Pilipino, maging po ng mga dayuhan para lumago po ang ekonomiya ng Pilipinas, especially the tourism, no? Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin nako si Castro. Binanatan po si Vice President Sara Duterte, pero ito, banatan din po natin. Sabi po ni Castro mga kababayan, Franz Castro, para sa standard ko, hindi siya dapat maging presidente. Ang tinutukoy niya po ay si Vice President Sara Duterte. Nako, ang layo kasi ang standard mo. Castro, pang bukid po yung standard mo, sa totoo lang. At saka wala kaming mga nakakaraming Pilipino. Yan kami pong nakakaraming Pilipino ay walang pakialam sa standard mo. Sino ka ba para para magkaroon ng standard, no? Kung ikaw nga hindi ka pasado sa ordinaryong Pilipino, sa standard ng ordinaryong Pilipino, hindi ka pasado, Castro.
Ang pasado katuloy, di ba? Ano, kumusta na kaya yung ano? Ito lang, ay sisingit lang natin mga kababayan. Kumusta na kaya yung kaso nito? Di ba guilty na ito sa child abuse, mga kababayan? Ito pong si Castro. Aabangan po natin to kasi outgoing na po siya. Meaning wala na po siyang congressional immunity. So, ang tanong dito, makukulong na ba si Castro? Kaso mga kababayan, umapila po sila sa Court of Appeals, no? So, ayan, abang-abangan lang po natin kung ano pong magiging resulta. Pero ang pinag-uusapan po natin ngayon ay standard. Ikaw na nanonood, maybe you have the standard, no? Kung si Castro nga, meron tayo pa kaya. Kung ikaw na nanonood ngayon, mga kababayan, pasado ba si Castro sa standard ninyo? Barangay tanod po ang hindi pala. Senador, hindi nga nanalo yung senador. Ibig sabihin, hindi pumasa sa standard ng taong bayan. Di ba? Ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. President Bongbong Marcos Jr., ito pong sabi ng Palasyo, binalaan mga gagamit ng AI, artificial intelligence, para isabotahe SONA ni PBBM. Ito ilang weeks, ilang days ko na itong naririnig or nababasa sa mga balita, no? Na they are very, very concerned, no, about using AI sa SONA ni President Bongbong Marcos Jr. Isa lang po kasi naiisip ko na pwedeng paggamitan ng AI, no? Yung, di ba, nagsasalita ang Pangulo, din yung mga sinasabi niya ay pwedeng i-correct, no? I-fact check, no? Baka kasi yung, for example lang 5,500 flood control project, tapos na. Tapos sasabihin ng AI, nako, wala pong ganito, di ba? Walang 5,500 flood control project. Tapos may visuals pang ganito, di ba? AI you can create anything with AI, di ba? May visuals pang ganito, binangga ng barko, ganyan. So what I'm trying to point out, mga kababayan, kung mas tama naman ang sinasabi ng isang AI, yun naman ang nakikita ng taong bayan, bakit ka magiging bakit ka, you're very, very concerned, di ba? Di ba? Kung for example, itinatama ng yung AI, for example lang, itinatama ng AI yung sinasabi sa SONA, no? Ito yung SONA. Tapos ito naman yung reality na sinasabi ng AI. So, which one do you believe? The president who is talking about the SONA niya, di ba? Or the AI who is talking about the reality. Di ba? Yung totoong nangyayari sa ating bansa talaga. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? Yan po ay opinion ko lang, Hindi ko po alam kung ano pong nasa isip nyo ngayon, ano man yan. You have the right to at entitled ka po sa free speech, mga kababayan. Okay? Alright, ano pong inyong masasabi dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si Auntie Claire. Nako talaga, Hay nako lang talagang masasabi ko dito. Sabi po dito, Palasyo sa publiko. Huwag mangamba, Pinas handa sa banta ng global war. Nako po. Anong nangyari? Talaga bang handa tayo sa global war? Di ba pwedeng maging friend to ano yung foreign policy ni former President Duterte? Friend to all, enemy to none. Di ba? Ito pong sabi dito. Ang gustong iparating ng Pangulo, handa po tayo sa anumang mangyayari. Lahat po ng kailangan ng taong bayan ay tutugunan po ng pamahalaan. Ay nako po. Sigurado, utang na naman to sa World Bank. Pag nagkaroon po ng global war, the only entity, the only institution, mga kababayan, na nagnenegosyo ay ang World Bank. Diba? Whether you believe it or not, no? Hindi ko naman kayo pipiliting maniwala. But that is, yan po ang sinasabi ng karamihan, no? Na kung magkakaroon ng global war, sino ba talaga ang magbe-benefits dito? World Bank. Kasi lahat po ng country umuutang sa World Bank. Di ba?
Oh, talo tayong lahat. Ang panalo ay ang World Bank. Well, anyway, balikan natin si Castro. Handa raw ang Pilipinas, mga kababayan, sa global war. Nako po, Diyos ko po. Meron ba tayong air defense system? Sabi po ni ni Attorney Ruwin Aguanson, meron ba tayong air defense system? Or baka napunta lang sa AX, Tupad at Ayuda at patubig po ni Speaker. Nako. Pakitanong nga muna, Speaker, pakitanong nga muna, Castro. Yusek Castro, kung meron ba tayong, or pakibalita sa amin, kung meron ba tayong air defense system. Alright? Ano pong inyong masasabi dyan, mga kabayan? Comment nyo na lang po. At ito, President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, we do not need to talk about the subsidy, about sa oil prices, no? We went up for one day, then it came back down. Okay. Nako. Taas. Ang nangyayari kasi, mga kabayan, totoo, bumababa nga, pero ganito pong nangyayari. Taas ngayon, mataas-taas, then yung rollback konti lang. Tapos price hike na naman, napakataas na naman, tapos mag-rollback sentimo lang. Tapos sa taas na naman, hindi babalik yun sa normal. Kasi ganito po ang itinaas. Ito. Ganito po ang itinaas ng presyo ng gasolina. Bababa ng ganito. After few weeks, tataas naman ng ganito. Ang presyo, bababa. After few days, bababa. Ganyan na naman. Hanggang siya tumaas ng tumaas. No? Tama naman yung sinasabi niya, it came back down. Pero, not the same. No? Hindi po ganong presyo yung binababa sa presyo na pinagtataasan niya. That's why, yan sabi niya, wag daw, we do not need to talk about subsidy. Walang subsidy mga kababayan. Subsidy, ayuda na naman yan eh. At pag sinabing nga subsidy, pera na naman yan. Di ba? Ako po talaga. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Etong matindi. Last po natin pag-uusapan to. Ipi-play na po natin yung video. Eto po, mga kababayan. Dahu. May dahu dito sa Abante News Online. 4 hours ago, mga kababayan. Ngayon po yan, June 25. 2025. Okay? Ayon po dito sa Abante News Online, ayon sa nakalap ni Mang Teban, mahilig umano sa papogi ang general. Kaya para masigurong maibabalita ito, ay binibigyan niya ng pondo kada buwan ang press course. Nako, mga karibin natin. Sino kaya ang general na ito na namumudmod ng 600,000 pesos? Hulaan nyo kaya, mga kababayan. Ako, may hint ako, pero kayo muna. Sino kaya itong general na ito? Anyway, sino kaya yan? I-comment nyo na lang po sa baba, mga kababayan, para at least magkaroon din po tayo ng hint kung sino po ang general na ito. Alright? Eto, mga kababayan, panoorin po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Itong nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di manibalitang matapos makisaw-saw sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio at nangarap na maging susunod na Senate President, Senatorial-elect Rodante Marcoleta. Tila binasag na ang katahimikan, di man pinangalanan, ngunit datapot ay tila nasampal ng katotohanan ang Senatorial-elect na si Tito Soto III matapos itong makisaw-saw tungkol sa usaping impeachment trial matapos makakuha ng botong 8-5 ang Vice Presidente at So yan, mga kababayan, kayo para sa inyo po, sino ang pipiliin nyo? For example, kung si Senator Tito Soto po at si Senator-elect Rodante Marcoleta ang pagpipilian bilang Senate President, sino ba ang pipiliin nyo? Di ba? Subok na natin tong si Tito Soto at nandun din to sa alyansa. So, malinaw pa sa sikat ng araw, no, na etong si Senator-elect Rodante Marcoleta ang people's choice to be the next Senate President, mga kababayan. Pero pinipilit no?
pinipilit po ni Soto na baka raw siya ang pipiliin or inonominate bilang Senate President. Aba, hindi niya raw ito hihindian mga kababayan sapagkat game na game siya para maging Senate President ulit. Binalik ng impeachment court ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, matapos naglabas ng pahayag ang senatorial-elect na si Tito Soto III at nakisawsaw sa usaping impeachment complaint na laban kay Vice President Sara Duterte na ayon pa sa kanya, nagawa na nila yung mali, binalik ng HOR House of Representatives sa kanila, ewan na lang nila yun sa basurahan ng kasaysayan, huwag na lang ulitin at mag-review mga senator judges ng trabaho ng judge at yung mga abogado nilang nakapaligid sa kanila ay palitan. End quote. Ang pahayag na ito ni Tito Soto ay hindi naman ito pinalagpas ng senatorial-elect na si Rodante Marcoleta, di man pinangalanan yung nila nasampal ito ng katotohanan at pinangaralan si Soto. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan na nagsasabi na ang kapal naman daw ng pagmumuka ni Soto para mag-ambisyon pa na maging Senate President. Wala naman daw itong nagawa sa ating mahal na bayan. Manat pa nila ay ang dapat na maging susunod na Senate President ay yung may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan at hindi basta-basta nababayaran ng pera at mas lalong hindi dapat bias, walang kinikiling at mas lalong walang pinoprotektahan at dapat totoo at tunay ang serbisyo ng sambayan ng Pilipino. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ang samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. So yan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dito sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawayaan bayan ko sa magnanakaw na tao.